Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabaryo. Siguro sa ating buhay, minsan kahit isa man lang sa ating mga tiyuhin o tiyahin ang nasabi nating huwaran o idolo natin na balang araw gusto nating maging kagaya niya o higitan pa ang nagawa nila. At hindi maaaring kung may mga tinatawag tayong ulirang tiyo at tiya ay mawala ang mga pasaway at mga ika nga itim na tupa sa pamilya. Ngunit sa mga usaping ganito, gaano tayo kasigurado na kapag sinabi ng iba na masama ang isang tao ay totoo na ito? Ang ating kwento tampok sa araw na ito ay tungkol sa karanasan ng batang si Obet at ang kanyang kakaibang tiyuhin na ayon nga sa kanilang mga kamag-anak ay pinakamalala at pinakamasamang bunga ng kanilang angkan. Nababanggit pa lamang ang pangalan at salubong na ang mga kilay ng kanilang mga tiyo at tiya. Nangyari ang kwentong ito taong 1972 sa lugar ng Ilocos. Isang magandang araw sa iyo, kabaryo, maging sa ating mga tagapakinig sa channel mo. Itago niyo na lamang po ko sa pangalang Obet. Ibig ko lamang ibahagi itong aking kwento tungkol sa karanasan ko noong nasa kabinataan pa. Ipinanganak po ko sa Tarlac, pero nang tumungtong po ko ng tamang edad, isinama po ko ng aking tiyo papunta sa lugar nila, bandang Ilocos. Paano kasi hirap din noon sa buhay ang mga magulang ko dahil sa 12 kaming magkakapatid. Di ko pa nga po alam at maunawaan sa kanila noong araw kung bakit sa kabila ng alam na nila ang kahirapan ng buhay ay umabot pa sa 1 dosena ang anak nila. Panglima ko sa amin. Yung iba naman ay nakapag-asawa na din. Natigil ako sa pag-aaral ng mga panahong ito dahil sa hindi naman kaya nila nanay at tatay. Napag-aralin pa ako ng kolehiyo. Pero ayos na din po yun kasi ang mahalaga lang naman sa akin ay marunong akong magbasa at magsulat. Isa pa itong tiyuhin ko na tawagin na lamang natin sa Tiyo Mando. May kaya at nakakaangat sa buhay. Mayaman ang napangasawa niya at may negosyo sa kanilang bayan. Kaya nga po nang mapasyal ito sa amin at makita ang kalagayan ng nanay ko na kapatid niya, hindi ito nagdalawang isip na alukin sila na isama ang isa sa aming magkakapatid. Pero ayaw ng mga kapatid ko. Takot kasi sila kay Tiyo Mando dahil sa kapal ng kilay nito at sa laki ng mata kapag nagsasalita o nagkikwento. Kaya naman itong mga nakakabata kong kapatid ay halos magtago o kaya hindi na umuwi ng bahay kapag bumibisita itong si Tiyo Mando. Para sa akin ayos lang naman itong tiyuhin ko. Normal lang sa kanya ang malakas na boses at nandidilat ang mga mata kapag nagsasalita na. Biglang dumating itong isa pa nilang kapatid, si Tiyo Gaspar. Bunso sa kanilang siyam. Binata at nakikitira lang din sa bahay ni Tiyo Mando. Dati itong nakatira sa bahay ng lolo at lola namin pero nang pumanaw na ang dalawa, ibinenta nila Tiyo Mando ang lupa at pinaghati-hatian nila. Maging itong si Tiyo Gaspar ay may parte pero hindi nila malaman kung saan napunta. Malaking pera umano ang natanggap nito pero tila ba wala nang natira pa. Sabi ng mga kamag-anak namin, nilustay nito sa sugal at babae.
hanggang sa tuluyang maubos. Nagpakasaya at nabuhay mayaman sa perang pinaghirapan ng kanilang mga magulang. Pero hindi mo naman mahahalata sa itsura at kilos ni Tio Gaspar ang ugali na sinasabi nila Tio Mando na barumbado at batugan nito. Malumanay itong kumilos at magalang sa pagsasalita. Isa yata siya sa pinakakasundo kong tiyuhin sa lahat. Sa 9 kasing magkakapatid, 2 lang naman sila ni nanay na babae at isa pang tiya. Pagkatapos puro lalaki na po. Saan ka na naman nagpunta? Naririto tayo para bumisita sa ate mo, pero nasa paggala ka na naman. Ang mabuti pa tulungan mo na itong si Roberto at isakay nyo na ang gamit niya sa kotse. Sasama muna siya doon sa bahay nang makatulong naman sa mga patanim natin. Kaysa naman nakaburo dito. Baka magaya pa sa'yo. Sige na. Malamig ang pakikitungo ni Tio Mando sa bunso nila. Kabaliktaran ng pagtrato niya kay nanay na paborito niyang kapatid. Pero hindi mo maririnig na nagrereklamo itong si Tio Gaspar at sumunod lamang sa ipinapagawa sa kanya. Ayos yan, Obet. May makakasama ako sa pag-iikot sa taniman ni Kuya. Medyo malawak kasi at inaabot ako ng ilang oras. Huwag kang mag-alala. Tuturuan kita sa pagbibisikleta. Sigurado ako matutuwa ka doon. Wika naman sa akin ni Tio Gaspar. Halos 5 taon lang ang tanda niya sa akin kaya naman po parang kaidaran ko at tropa lang ang turing niya. Hindi naman po nakaligtas sa pandinig ng Tio Mando ang mga sinambit nito ni Tio Gaspar. Kaya napabaling sa amin ang atensyon nito habang nakikipagkwentuhan kay nanay. Alam mo, Roberto, magsisipag ka doon para makapag-ipon ka. Malay mo at makausap ko ang tiyo mo at suporta ng pag-aaral mo sa kolehiyo. Di katulad niyang Tio Gaspar mo na parang walang pangarap sa buhay. Kontento na sa paggawa ng lupa ako eh. Abay, tumatanda ka na, Gaspar. May bala ka bang mag-asawa o balak mong sa bahay tumira habang buhay? Tanong dito ni Tio Mando sa bunso nila. Hindi naman po, kuya. Ang totoo niyan, may inuumpisa na akong itayong kubo doon malapit sa may irigasyon sa atin. Yung sa maliit na lupa na natira na bigay ng tatay. Baka sa Marso makalipat na ako doon, kuya. Tugon naman itong si Tio Gaspar na tila ikinabigla ni Tio Mando. Tila yata hindi niya inaasa na may ganoong plano din pala si Tio Gaspar. At tila napaupo pa bigla ang kuya niya. Di naman ito umimik pa at napainom na lamang ng kanyang kape. Habang kami naman ni Tio Gaspar ay nagtungo na sa may kotse at ikinarga ko na nga yung mga damit. Sanay naman po kong may walay sa mga magulang ko dahil sa iba't ibang gawain o trabaho na sinasamahan ko na kung minsan pa sa ibang mga bayan. Bilin lamang sa akin nila nanay at tatay na oras na nasa poder na nga ako ni Tio Mando. Palagi kong susundin ang utos niya at lalo na ang asawa nitong babae na may kahigpitan gawa nga ng may halong banyaga. Siyempre ayaw nila tatay ang magkaroon ng di pagkakaunawaan. Itong sila Tio Mando at ang asawa niya dahil sa amin, lalo na at tinutulungan niya kami. Si nanay naman kasi naubos lang yung pera dahil isa sa mga pagkakautang namin at sa nalugi niyang tindahan. Bandang pagkatapos na nga ng pananghalian, umalis na po kami sa Tarlac. Masaya naman ang biyahe. Maganda ang mga tanawin sa daan at panaykwentuhan nga ang ginawa namin nitong tiyuhin ko. Tungkol sa kung ano-ano lang na maisip niyang ikwento. Para lang wag pong maging sobrang tahimik ng biyahe at nakakaantok kapag nagkataon.
Nang huminto naman si Tio Mando sa may isang parte ng daan at nakaramdam ito ng pagkaihi. Sumabay na din kami at nang makapag-unat-unat sa pagod sa biyahe. Pero dahil sa hapon na nga ay bahagyang madilim na din ang kapaligiran kung saan huminto si Tio. Alam niyo po yung maririnig niyo yung mga ingay ng ibon na dumadapo sa mga puno paghapon? Ganun po. At medyo nakakatakot nga kasi yung ibang huni ng ibon, malalakas at malalim na parang hinugot pa mula sa lupa. Unang beses mo bang makarinig ng ganyan, Obet? Aba, dapat masanay ka na. Ganyan ang kakaharapin mo sa kada hapon ng buhay mo habang nasa pamamahay ka ni Kuya Mando. Wala pa yan sa mga naririnig ko kapag nag-iikot ako sa mga manukan niya sa gabi. Hayaan mo, mamaya isasama kita para maranasan mo din. Sigurado akong matatakot ka. Wika noon ni Tio. Tio naman, sa tingin niyo matutuwa kayo sa ganun? Wag na lang, ikaw na lang po mag-isa dun sa manukan. Ayoko dun, baka mamaya may aswang pa eh. Tugon ko naman sa tiyo ko pero wika niya na kailangan kong matutunan ito kung may plano kong magtagal sa bahay ni Tio Mando. Medyo nakakapagtaka dahil parang ibig ipahiwatig nitong si Tio Gaspar na malapit na siyang umalis sa trabaho niya sa kanyang kapatid. Nang bigla na kaming tawagin ni Tio Mando, kanina pa pala itong nasa loob ng kotse habang nakatingin sa mga ibon sa puno. Kaya nga lang po nang tumalikod na si Tio at pabalik na sa kotse, bigla akong napatingin sa may madilim na parte nung mataas na puno. Paano po kasi? Parang may kakaibang ibon doon. Napakalaki at may itim. Nagimbal ako nang ibukan nito ang pakpak niya at malabong magkamali ako. Wangis ng tao ang nakita ko. At biglang dinakma nito yung isang ibon sa kabilang sanga, sabay pinilipit yung leeg. Napatakbo na lamang ako nang walang imik sa kotse at inintay na paandarin ni Tio Mando. Ni paglingon ay di ko ginawa at baka sundan ako. Tiyak ko po noon na aswang yun dahil sa laki nito at sa mga kamay nito na ginamit niya sa pagdakma ng ibon. Napansin naman ni Tio Gaspar ang pamumutla ko kaya naman lumingon ito sa pinagkatambayan namin. Hindi ko alam kung may nakita siya pero ako noon parang sobrang lamig na ng mga paa at kamay ko sa labis na nerbiyos. Unang beses na makakita ako ng totoong aswang na nanginginain sa puno. Isipin nyo na lang kung gaano karaming ibon ang naroroon na di man lang siya napapansin. Sa isipin pa lang na paano pala kung gabi kaming huminto doon. Posible kayang imbis na ibon kami ang lapain nitong aswang. Pero yung akala ko po na ayos na dahil sa tila nakaramdam ako na pag-asa na ligtas na kami nang paandarin ni Tio Mando ang makina ng kotse. Nang bigla naman itong bumusina. Sabay kaming napalingon ni Tio Gaspar sa unahan at galit nga si Tio Mando na tila ba may sinisigawan. Nanindig po ang balahibo ko dahil sa isang matandang purong itim ang kasuotan ang nasa harapan ng sasakyan namin. Hindi gumagalaw at nakatingin lamang po kay Tio nang may nakakalokong pagngisi. Ito naman si Tio ay todo ang pagbusina sa matanda kasabay ng pagmumura dito at pagbibitaw ng mga di kaaya-ayang salita. Pero sa ginawa niya, tila ba lalong natutuwa itong matanda at mas lalong hindi umaalis sa harap namin. Sinubukang iliko ni Tio ang sasakyan upang iwasan itong matanda na nakapurong itim na damit. Kaya nga lang po nang gawin niya ito,
Sinundan ito ng matanda at ibinuka pa ang mga kamay na animoy hinaharangan niya ang daanan. Sabay pagtawa. Siguro po sa pagkapikon nitong si Tio Mando at dahil sa wala namang ibang naroroon, bumaba ito at kinaladkad itong matanda papunta sa gilid ng kalsada. Saka ito tuluyang itinulak. Sa lakas nito ay napasubsob ang matanda sa gilid sabay sakay ni Tio Mando sa kotse. Mabuti nga sa kanya, alam nang nagmamadali yung tao, haharang-harang pa. Akala ba niya hindi ko siya papatulan porket matanda siya? Pwes, nagkakamali siya. Buisit. Pinagmasdan ko lamang yung matanda. Samantalang si Tio Gaspar naman ay akma na sana itong bababa. Hindi ko alam kung anong gagawin niya pero pinigilan siya ni Tio Mando. Wag na daw mag-aksaya pa ng oras at aalis na kami. Baka nga naman gabihin pa kami sa daan. Isa pa, baka dumating yung mga kasama ng matanda at magsumbong na sinaktan siya ni Tio. Baka masangkot pa kami sa mas malalang away. Pero hindi pa man nakakalayo yung kotse. Bigla na lamang may nahulog na kung anong hayop sa harapan ng sasakyan. Tumama ito sa may salamin ng kotse at napatapak ng bigla sa preno itong si Tio. Pare-pareho kaming tahimik na napatingin sa patay na malaking ibon. Tila bagong katay lang. Pero ang mas nakakatakot ay wala itong ulo at tila pinigtas ng kung sino man ang nagtapon nito sa kotse. Saka ko na po sinabi sa kanila yung tungkol sa nakita ko na nilalang na nasa taas ng puno at nandadakma ng mga ibon. Malakas kong sinambit ang salitang aswang. Saka naman po muling nagpakita itong matandang humarang sa amin. Pero sa pagkakataong iyon, iba na ang itsura nito. Mula sa tila mahinang matanda, naging mabalasik ito at nanlilisik ang mga mata. Tila ba ibig na lamang nitong sugurin kami sa loob ng sasakyan at isa-isang hablutin. Ang mas nakakatakot po dito ay dahil sa naglalaway ito at labis ang pagtulo nito. Nakakatakot din ang dating ng mga mata nito na tila ba sinisipat kung sino ba kaming nasa loob ng kotse. Hanggang sa marahan itong naglakad papalapit sa amin. Dito kita ko na ang pagkuha ni Tio Mando ng mahaba niyang patalim na malapit sa upuan niya. Sabay senyas sa amin na maghanda at bubuksan niya ang pinto ng sasakyan para sugurin itong matanda. Nang malapit na ito sa kotse, bigla itong lumundag at nawala na tila bang naramdaman ang balak ni Tio. Biglang natahimik ang paligid namin. Kaya nga lang, nang tangka na sanang papaandarin ni Tio itong kotse, ay hindi na ito umandar. Tila ba patay na ang makina at kahit anong subok ni Tio na buksan ito ay hindi umuubra. Hanggang sa napansin ko itong si Tio Gaspar na tila bumubulong-bulong pero hindi ko naman maintindihan kung anong sinasabi niya. Basta, tuloy-tuloy lamang siya sa pagsasalita ng mga kakaibang lingwahe. Ito namang si Tio Mando, mahigpit ang hawak sa kanyang patalim. Tila inaabangan niya na anumang oras na magtangka itong aswang na pasukin kami o sirain ang sasakyan niya. Itong patalim niya ang sasalubong sa nilalang na iyon. Minuto ang lumipas, pawang pakiramdaman lamang ang aming ginagawa. Hindi na namin marinig pa ang kaluskos nitong nilalang pero alam kong naroroon lamang ito. Marahil nagtatago ito
nag-aabang ng tiyempo upang sumugod. Hanggang sa parang napakurap lang kami saglit at hila-hila na ng aswang si Tio Mando papalabas ng kotse. Hindi ko alam kung paano basta pagtingin ko sa kanya, bukas na ang pinto at hila-hila na ang paa ni Tio habang sumisigaw ito. Lilingunin ko din sana si Tio Gaspar para itanong kung anong gagawin namin. Nang pagtingin ko sa tabi ko ay wala na din ito. Halos umiyak na lamang ako sa mga nagaganap nang marinig ko ang boses nitong si Tio Gaspar na nasa labas at tinatawag si Tio Mando kung saan ba napadpad. Sumagot naman si Tio Mando kasabay ng tila alam nyo ba yung bugso ng hangin na parang dali ang umihip. Paglabas ko ng kotse, wala na doon si Tio Gaspar at sa unahan nakarinig na lamang ako ng mga pagsigaw. Hindi ko naman malaman kung anong gagawin ko. Ayokong tumakbo papunta sa dulo kung saan ko narinig ang mga sigawan ng dahil sa baka ako pa ang sunod na maging biktima. Pero hindi rin ako marunong magpatakbo ng sasakyan kaya ang ginawa ko nagtago ako sa ilalim nitong sasakyan. May kahabaan itong kotse kaya alam ko na hindi ako may kita kaagad kapag doon ako nagtago. Nasa 30 minuto po yata akong panay paglingon-lingon sa daan. Ni isang sasakyan ay walang nagagawi sa lihis na kalsadang nilikuan ni Tio Mando. Hanggang sa maya-maya pa ay narinig ko na itong mga yabag at napakapit na lamang ako sa pinagtataguan ko sa ilalim ng kotse. "Obet, lumabas ka na dyan sa ilalim. Tulungan mo ako dito kay kuya. Nawala ng malay. Bilisan mo bago pa bumalik yung aswang." Nagulat ako kay Tio Gaspar kasi alam niyang nasa ilalim ako. At isa pa, totoo nga na bit-bit niya itong si Tio Mando na karga niya. Duguan ito at walang malay. Di ko na tinanong kung paano niya nakita at niligtas ang Tio Mando ko. Dahil sa taranta ko din, isinakay namin ito sa likod at sinamahan ko. At itong si Tio Gaspar na ang nagmaneho ng kanyang sinasakyan. Dito naman ay di ko na napigilan ang magtanong kung paano ba nangyari at nasa na yung aswang. "Tio, bakit po puro sugat si Tio Mando? At saka paano mo sila nahanap? Eh di ba ang bilis nung aswang? Magkatabi lang tayo tas bigla kang nawala ka agad ah." Nagtatakang tanong ko dito sa aking tiyuhin. Dahil nga sa isipan ng kagaya kong binata, imposible ang mga nangyari. "Anong katabi mo? Natataranta ka lang kanina at natatakot kaya magulong isip mo." Tumakbo ko nang marinig ko ang pagsigaw ni kuya. Baka hindi mo lang napansin. Minsan nangyayari talaga ang ganyan. Nabablangko ka sa oras na takot at pagkataranta. Madaming beses nang nangyari sa akin yan, kaya huwag kang mag-alala. Normal yan. Saka tumakas yung aswang nung makitang dala ko ang itak. Natakot yata eh. Ito naman ang mga paliwanag sa akin ni Tio Gaspar. Pero sa tingin ko ay mas malalim na dahilan ang mga nangyari at may kakaiba talaga. Hindi naman kasi ako bata pa para maniwala sa pagrarason ni Tio Gaspar. Magkagayon pa man, ang malaga ay ligtas kaming tatlo. At itong si Tio Mando nga ay dinala namin sa ospital. Paliwanag ni Tio Gaspar sa mga nasa ospital ay sinalakay kami ng baliw at itong ang si Tio Mando ang napuruhan. Inintindi ko naman ang sitwasyon. Alam kong imposible kasing maniwala ang mga nasa ospital na ginawa ito ng mga aswang at baka pagkamalan pang nababaliw si Tio. Sinundo naman ni Tio Gaspar ang asawa nitong si Tio Mando upang ipaalam ang kalagayan ng kanyang asawa.
Ganun din ang pagpapaliwanag ni Tio Gaspar. Isang baliw umano ang umatake sa amin at tiningnan na lamang ako nitong si Tia na tila ba nangungusap ang mga mata at nagsasabing wag na akong magkwento pa ng kung anuman sa asawa ni Tio Mando. Mabuti na lamang po at mga simpleng galos lamang ang natamo ng tiyuhin ko na marahil dahil sa pagkaladkad sa kanya sa kakauyan. Magkagayon pa man po ay labis ang pagpapasalamat ko habang itong asawa ni Tio Mando ay tila galit ba kay Tio Gaspar. Ayon kasi dito ay siya ang inuutusan pero dahil nga sa diskumpiyado itong tawagin nating Tia Beron, kaya naman pinasama niya ang asawa niya. Ang resulta, si Tio Gaspar ang nasisi. Gayong siya nga ang dahilan kung bakit buhay pa si Tio Mando. Isa pa, sino bang makakaalam na may aswang ang mananambang sa amin? Hindi naman ipinagtanggol ni Tio Gaspar ang sarili niya at hinayaan na lamang na magbunganga itong si Tia Beron. Hanggang sa inaya na lamang ako nito na umuwi na sa bahay ng mag-asawa at marami pa daw gagawin. Iniwan na namin yung sasakyan at ipinaiwan nitong si Tia Beron. Kaya kami naman ni Tio Gaspar ay walang nagawa kundi ang sumakay na lamang sa bisikletang nakakarga sa likod ng sasakyan. Tila ba inaasahan na ng aking binatang tiyuhin ang susunod na eksena. Pagdating nito sa lupain nila Tio Mando ay kita ko na agad ang mga baka at mga malawak na bakuran. Nakaangkas lang ako sa bisikleta habang itinuturo ni Tio ang mga pagtatrabahuan namin. Kailangan mong matutogad ng mga gawain dito, Bet. Panahon na din siguro para iwan ko sila kuya at magkakasamaan lang kami ng loob dahil kay Ate Beron. Simula nang tumira ako dito sa kanila, walang araw na hindi ko nakikita si Ate Beron na pinagsasabihan si kuya tungkol sa akin. Naunawaan ko ang sitwasyon ni Kuya Mando, kaya mamadaliin ko na ang tirahan ko sa kabilang bundok. May maliit na sakahan doon na iniwan sa akin ng lolo mo. Siguro yun na lamang ang pagyayamanin ko. Malungkot na wika ni Tio. Alam kong mahal niya ang kuya niya pero ganun po talaga siguro kapag nagpapamilya. Kailangang hayaan na itaguyod ang sarili. Hindi na po lingid sa kalaman ko na bagamat ang turing kay Tio Gaspar ay itim na tupa ng pamilya at barumbado di umano. Alam kong naroroon lamang siya kay Tio Mando upang suportahan nito sa gawa ng malaman niyang minamaliit ito ng pamilya ni Tia Beron at maling-mali daw na inasawa ito. Kaya nga buong suporta ni Tio Gaspar upang mapaasenso ang kabuhayan ni Tio Mando. Kaya nga lang, tila ba hindi natutuwa ang asawa nito na nagtatagumpay sila dahil kay Tio Gaspar. Sa madaling sabi, lumipas nga po ang 2 linggo nang makabawi na ng lakas si Tio Mando. Nagpaalam na dito si Tio Gaspar. Ayon pa dito na wag daw mag-alala ang tiyo ko dahil sisilip at sisilip pa din naman siya kapag kailangan ng tulong sa lupa. Pero magiging abala umano siya sa kanyang inuumpisahang pataniman. Tila pa sabik ito. At inimbitahan pa nga ako nito sa darating na araw ng pahinga sa paggawa na pumunta sa kanyang kubo. Tawid bundok po ito at may kalayuan sa bahay nila Tio Mando. Isa pa, walang sasakyang pwedeng pumunta doon dahil sa wala pa namang daanan. Ika nga, liblib na baryo. Nagpaalam naman ako kay Tio Mando. Total ay pahinga ko naman. Usapan namin ni Tio Gaspar
ang susunduin niya ako sa bahay para sumama sa kanya. Doon din ako matutulog dahil hindi naman daw biro ang pagtungo doon na makakaya ko ang balikan sa isang araw. Ganun na nga po ang nangyari. Nagantay ako at 6:00 pa lamang ng umaga, naroroon na si Tio. Sakto lang daw at malamig pa ang simoy ng hangin. Mainam na para maglakad kami. Sasaglit lang muna tayo sa bayan, Obet. Kailangan ko ng asin at pangkonsumo sa bahay. Halos wala pang gamit dun eh. Pero uunti-untiin ko para naman mas matawag kong bahay. Wika sa akin ni Tio Gaspar. Tio, paano kapag nakapag-asawa ka na dun? Di dun din kayo titira? Parang ang layo nun sa Kabiasnan. Base pa lamang sa pagkikwento mo sa akin eh. Bakit di mo na lamang ibenta yon tapos kumuha ka ng mas malapit sa bayan? Pagtatanong ko dito kay Tio Gaspar habang naglalakad kami, pero ayon sa kanya, kahit ibenta niya ng palugay ang lupa ay walang papatol na bumili dahil sa wala namang mapapakinabangang puno. Malayo, liblib at higit sa lahat, delikado daw ang mag-isa. Naisip ko naman sa sarili ko na kung delikado pala, bakit naglakas ng loob pa siya na doon manirahan? Kaya lang para ako din ang sumasagot sa tanong ko. Sa trato sa kanya ni Tio Beron, kahit naman siguro ako, mas gugustuhin kong sa lansangan na lamang tumira. Malaya at may kapayapaan sa aking isip. Sa maniwala kayo at sa hindi, nang patungo na kami sa lupa ni Tio Gaspar, parang gusto ko nang umurong. Parang gusto kong sabihin na babalik na ako sa bahay nila Tio Mando. Paano naman kasi? Nakakatakot ang daan. Naglalakihan ang mga punong kahoy. At kung hindi ka matandain sa lugar, tiyak na maliligaw ka. Nakakahanga nga dahil kabisado ito ni Tio Gaspar. Pero ayon sa kanya, bata pa lamang sila ay madalas na siyang isama doon, nina lolo at lola. Doon kasi ang lumang bahay nila noong nag-uumpisa pa lamang sila sa pagpapamilya. Kaya naman binalik-balikan umano ito ng dalawang matanda noong nabubuhay pa sila. Literal na kabilang bundok ito dahil sa isang bundok nga ang binagtas namin. Ilang beses pa kaming nakakita ng mga ahas sa daanan at mga mababangis na hayop. Hanggang sa unti-unting naging patag muli ang lugar na napapalibutan ng makapal na mga damo, baging ng puno at halo-halo na. Paghawi ni Tio sa mga baging, doon ko nakita ang sinasabi niyang bahay niya. Isang may kalakihang kubo na lamang umano ang may gawa. Tio, hindi ka ba natatakot dito kapag gabi? Parang tinalo mo pa si Tarzan sa tirahan mo. Ang hirap pagilapin, saka nasan yung sinasabi mong taniman mo? Malayo pa ba dito? Pagtatanong ko dito kay Tio. Ano ka ba, Obet? Dinaanan na natin yung taniman ko. Yang lahat ng nakikita mong nasa harap nitong bahay ko, yan ang taniman ko. Hindi pa nga lang malinis sa ngayon, pero uunti-untiin ko. Nalinisan saka aalisin ko rin yung mga baging na yan. May kita mo, magiging isang magandang hardin niya ng mga gulay at dadami din ang tao dito kapag nakita nila na maayos ang pamumuhay ko. Pasasaan ba't magkakaroon din ako ng mga kapitbahay. Wika naman dito ni Tio Gaspar na tila napaka-positibo sa buhay sa kabila ng katotohanang mag-isa lamang siya. Ang ginawa ko para naman matuwa siya, niyaya ko siyang umpisahan ang paglilinis ng harapan ng bahay niya. Nagtabas kami ng mga damo at inalis namin ang lahat ng nakaharang na baging at mga ligaw na puno.
Sa maghapon yon ay nagawa naming maging maaliwalas ang palibot ng bahay niya. Tipong mas matatawag mong totoong bahay. Kinagabihan naman, nakita ko itong si Tio Gaspar na tila nag-iikot sa palibot ng bahay. Wala pa kasing bakod at gawa nga ng yung mga puno at baging na nagsisilbi niyang harang ay tinanggal na namin. Naroroon lang ito na tila kumakampay-kampay pa ang kamay at bumubulong-bulong na naman. Magtatatlongpung minuto na yata siya na nasa ganoong gawa hanggang sa sinindihan niya yung mga tuyong kahoy at damo kasabay ng mga sariwang baging at talahib, kaya naman napakaliwanag sa labas at ang saya lang tingnan. Nakakapawi ng pagod at takot ang makakita ng malakas na apoy. Sinubukan ko namang tsumempo para kausapin itong si Tio. Dahil sa hindi talaga maalis sa dibdib ko ang isipan na may nangyari sa aming kakaiba noong hinarang kami ng aswang. Siguro ayaw na din niyang maglihim pa, maski man lang sa akin lang, kaya umamin na ito. Nalaman ko na ang totoo at totoo ngang aswang ang nakita ko at nagawa niya lamang bawiin ang Tio Mando dahil sa nakipaglaban siya dito. Alam mo, Obet, maraming bagay pa sa mundo ang hindi mo nalalaman at siguro kahit ang ibang mga tao ay hindi makakayang intindihin. Nabubuhay ako sa mundo sa pagitan ng mga tao at ng mga higit sa ordinaryong nilalang. Sana naman, ngayong sinabi ko na sa iyo to, ay huwag magbago ang pakikitungo mo sa akin. Ako pa din naman ang tiyo mo, pero may mga tungkulin akong minsan at maaaring maging sanhi ng pagkawala ko. Wika dito ng tiyo ko. Ayon dito sa tiyuhin ko, sa kanya ipinasa ng lolo ko ang tungkulin ng isang hukluban. Sa kabuuan ay 5 makapangyarihang hukluban ang naroroon sa kanilang bayan. 2 na dito ay ang kanyang ama at ang ina, ang lolo at lola ko. Subalit sa pagpanaw nilang 2, sa isang hindi may paliwanag na aksidente, tanging siya ang tumanggap ng bertud ng hukluban mula sa mga magulang niya. Ayaw ng mga kapatid niya ang masangkot sa anumang ayon sa kanila ay sa demonyong gawain. Kaya nga iwas sila kila lolo at lola at nagkakasama-sama lamang noong libing ng 2 matanda at para sa kanilang mana. Samantalang si Tio Gaspar ay buong-buo ang pagtanggap sa karunungan. Ito ang pakiusap nila lolo at lola sa lahat ng anak nila na siya lamang ang tumugon. Marahil iyon na din ang simula ng pagtawag sa kanya ng itim na tupa ng pamilya. Pero wala naman siyang ginagawang masama. Wala siyang ipinakitang nakakatakot sa mga kamag-anak niya. Iniisip niya nga na ang mga ito na namatay ng kasama ng matatanda ang kalinang karunungan. Ang hindi nila alam, lihim na inaral ni Tio Gaspar ang lahat. Nang matanong ko naman kung ano ba ang importansya nito, bakit di na lamang niya pinabayaang maglaho ang karunungan nila lolo kasama nila para naman payapa ang buhay nila. Ngunit nagulat ako sa sinagot ng aking tiyo. Ang taong nabuhay ng hukluban at namamatay ng hukluban, at hindi basta-basta ang lolo at lola mo. Hindi lahat ng 5 hukluban ang kasing bait nila. Ang natitirang 3 ay patuloy ang pagtatalo sa kung sino ang pinakamalakas, at kasama na dito ang pagnanais nilang makuha ito. Wika ni Tio at itinaas niya ang isang medalyon na may kulay pulang bato. Sa gitna nito at tila yakap ito ng kaibang disenyo na animoy mga ugat.
Base sa pagkakatanda ko, ito ang medalyon ng lolo ko na minana pa niya sa tatay niya. Pinagpasapasahan ng iba't ibang henerasyon ng mga hukluban sa aming pamilya. At ang lola ko naman ay isa sa mga kalaban niya noong araw na sa hindi inaasahang pangyayari ay nahulog sa kanya at umibig. Siyempre natural na din ang itanong ko kung sino pa yung tatlong hukluban at nasa na sila. Buhay pa ba sila o patay na din? Kagaya nila lolo at lola. At kung patay na, sino ang nagmana ng karunungan? Mga halo-halong tanong na inaasahan kong mabibigyan niya ng kasagutan. Ngunit tahimik lamang si Tio Gaspar. Hindi daw kasi yon ang tamang panahon upang pag-usapan ang tungkol sa tatlong matatandang hukluban na magpasa hanggang ngayon sa puntong ito ay buhay pa din at malayang nagpapagala-gala. Nagtuloy-tuloy naman po ang pagpunta ko sa bahay ni Tio Gaspar sa mga sumunod na pahinga ko hanggang sa nagawa na naming malinis ito ng tuluyan at ang lupa na pagtatamnan niya. Tinotoo ni Tio ang sabi niya na babakuran niya ito ng matataas na kawayan at mga buong kawayan ang ilalagay niya na akala mo makikidigma sa taas nito na may matutulis na dulo. Buwan din bago namin nabuo ang bakod na pumapalibot sa mga pananim niya. Nang matapos nga saktong malalaki na din yung mga gulay niya. Nasanay na din po ko na mag-isang magtungo sa kabundukan papunta sa bahay ni Tio. Nagawa na kasi namin ng daanan na walang mga damo at may hawakang parte sa gilid sa parteng matatarik kaya naman mas ligtas na ang pagdaan dito. Isang umaga, sabi ka kong magtungo dahil sa mamimingwit kami ni Tio. Pero nang makarating ako sa bahay niya, nakita ko itong isang matanda na patanaw-tanaw sa labas ng mataas na bakod. Nang maya-maya ay binuksan ni Tio Gaspar ang tarangkahan at binati ito. Tila kakilala niya. Agad naman akong lumapit. Nalaman kong Tata Ismundo ang pangalan nito. At nasorpresa ako dahil isa ito sa mga natitirang hukluban. Biglaan po yatang pagdating nyo, Tata Ismundo. Mukhang seryosong bagay pong sadya nyo at nagtungo pa kayo dito sa kabundukan. Mahirap po ang ginawa nyo. At nitong mga nakaraan, may iilang aswang ang nagpapaikot-ikot dito sa lupa ko. Mukhang mga tauhan nata ng tandang Saturnino. Sambit dito ni Tio Gaspar. Naikinabahala ko. Wala kasi itong kwinikwento na may umaaligid na aswang sa kanyang bahay. Maya-maya pa nang magsalita naman itong si Tata Ismundo. Gaspar, noon pa mang nabubuhay pa ang ama mo, binalaan ka na namin tungkol sa matandang si Saturnino. Hindi yan titigil hanggat hindi nakukuha ang medalyon ng angkan nyo. Ayoko mang isipin ngunit tila maging sa kamatayan ng mga magulang mo ay may kinalaman siya. Kung ako lang ang masusunod ay ginamit ko na yung medalyon ni Ilustro nang mawakasan ko na ang mga kasamaang ginagawa nitong si Saturnito. Madami-dami na din siyang pinapahirapang mga tao. Alam mo, Gaspar, ikaw lang ang may kakayahang harapin at kalabanin siya. Lalo pa at mukhang nagkampi na sila ng hukluban ng kanluran na si Valencia. Kilalang may kapangyarihan sa mga abwak ng kanluran. Pinakamainam na ngayon pa lamang ay masukol na natin sila at makuha ang kanilang mga bertud bago pa maulit ang pangtambang sa inyong magkapatid. Hindi titigil ang mga yan
hanggat wala sa kanila ang medalyon ni Ilustro. Teka, nasa na ba yon? Siguro naman ay nasa sayo pa, no? Mahabang sambit ng pagbababala nitong matanda na si Mang Ismundo. Tila ba sa pakiwari ko? Sa 3 natitirang hukluban ng bayan nila. Itong si Mang Ismundo na malapit sa kanilang pamilya ang maaaring maasahan ni Tio Gaspar sakaling maging masalimuot ang lahat ng mga pangyayari. Dito nga ay pareho kaming nag-abang ni Mang Ismundo kung ano nga ba ang magiging sagot ni Tio tungkol sa kalaban nilang mga hukluban. 2 kontra sa 2. Sa ganoong paraan ay mas mataas ang tsansa nilang manalo kesa naman na mag-isang kahaharapin ni Tio ang lahat ng kalaban. Idagdag mo pa na may mga kampong aswang pala ang mga hukluban. Nagpasalamat naman si Tio Gaspar sa babala na ibinigay ni Mang Ismundo dahil nga sa nagpagod pa ito na magtungo sa kabundukan upang personal na makausap lamang si Tio. Pagkatapos bago pa magtakip silim ay nagpaalam na si Mang Ismundo at babalik daw sa 3 araw pagkatapos ang pag-uusap nila upang malaman ang desisyon ni Tio Gaspar. Tio, ano pa bang ipinag-aalala nyo at hindi pa kayo pumayag sa alok ni Tandang Ismundo? Kung talagang nagsanib persa ng 2 pang hukluban, marahil tama lang naman na makipagkampo ka din kay Mang Ismundo para naman makaya nyo sila. Ikaw na din ang may sabi na umaaligi dito ang mga aswang, di ba? Pagtatanong ko kay Tio Gaspar na may kasamang pangungumbinse upang pumayag siya sa mungkahin nitong si Mang Ismundo. Pero tahimik si Tio. Inilabas niya ang baul kung saan nakapaloob ang medalyon ni Lolo Ilustro. Hanggang sa mag-umpisang lagyan ng orasyon ni Tio Gaspar ang kwintas. Pero nagulat ako sa sunod na ginawa ni Tio Gaspar. Walang ibang maaring may mag-ari ng kwintas na yan, kundi ang mga kadugo natin. Dahil oras na mapunta yan sa ibang tao, lulukuban ng kamalasan ang buo nating angkan hanggang sa kaapu-apuhan mo, Obet. Yan ang sumpang tangan ng tagapangalaga ng antigong kwintas ng mga bayani. Kahit anong sabihin ni Mang Ismundo, wala akong ibang pwedeng pagkatiwalaan, kundi ikaw lang. Marahang sambit sa akin ni Tio Gaspar. Pero Tio, bakit ako? Ayaw niyo po bang tulong mula kay Mang Ismundo? Malakas siya at isa ding hukluban, di ba? At kung iisipin, nagsakripisyo siya papunta dito. Isang malaking katiyakan na kakampi natin ang matandang yon. Pagdadahilan ko naman kay Tio Gaspar dahil nga sa takot ako at ayokong tanggapin ang kwintas na ibinibigay niya sa akin. Hanggang sa muling nagsalita si Tio. Ayon sa kanya, ang pagiging isang hukluban ay may nakaatang na napakabigat na responsibilidad sa kanyang nasasakupan. Dahil oras na magkamali ang isang hukluban sa pagdidesisyon at pagtansya ng mga bagay-bagay, maaaring mga karimari-marim na mga kaganapan ang sapitin ng mga tao. Naitanong naman po sa akin ni Tio Gaspar ang mga bagay na ikinonsidera niya kung bakit hindi niya magagawang tanggapin ang alok ng hukluban. Ito ay dahil isa-isang napakasimpleng bagay na hindi ko napansin. Ito ay ang sabihin ni Mang Ismundo na kailangan ni Tio Gaspar ang magmadali bago pang maulit muli ang pananambang sami ng aswang sa daan. Una ay inisip ko kung anong mali sa sinabi nitong si Mang Ismundo. Tama naman talaga
at mas mainam na maagapan ang lahat bago pa lumala nang bigla niyang ulitin sa akin ang tagpo ng pananambang sami ng aswang. Saka ko naunawaan ang lahat. Papaanong nalaman ni Mang Ismundo na may aswang ang nanambang sa amin? Gayong walang ibang pinagsabihan sila tiyo at tiya patungkol sa insidenteng iyon. Isa pa, bakit parang detalyadong-detalyado ang nalalaman niya tungkol sa pangyayari? Tiningnan ko si tiyo at tumango ito. Walang totoong intensyon si Mang Ismundo na tulungan si tiyo. Bagkus, kinukuha lamang nito ang tiwala ng tiyuhin ko upang mapalapit siya sa medalyon na pinag-aagawan ng mga hukluban. Ibig sabihin, magiging kaming dalawa lang ni tiyo kontra sa 3 hukluban na hindi namin malaman kung kailan magiging una ang pag-atake at kung sino ang pinakaunang aatake sa kanilang 3. Si Mang Ismundo ba? Si Tandang sa Tornito? O ang hukluban na tinatawag nilang Valencia? Ayon pa kay tiyo, marahil kaya hindi nagdalawang isip na tumungo sa bahay niya si Mang Ismundo dahil sa may mga kasamahan siyang aswang na bantay. Malabong mga abwak kasi ang may kagagawan ng pagroronda sa paikot sa kabahayan ni tiyo. Dahil unang-una, lumilipad ang mga aswang na nagpaparamdam. At pangalawa, noong nasa loob ng bakuran si Mang Ismundo, panay ang paglingon-lingon niya sa paligid ng bahay na animoy may hinahanap. Hindi po kasi madalas na suot nitong si Tio Gaspar yung pamanang kwintas. Dahilan naman ni Tio na sapat na umano ang karunungan niya upang maging ligtas sa pang-araw-araw na pamumuhay sa gubat at hindi niya kakailanganin ang kapangyarihan ng kwintas. Baka umano may bigla na lamang sumalakay sa kanya sa labas at bigla na lamang hablutin itong medalyon. Mabuti na lang talaga at naisip ni Tio Gaspar ang maglagay ng matibay na proteksyong bakod sa kanyang bahay. Kung ganon, Tio, kailangan na nating maghanda dito. Tiyak na anumang sandali, lalo na mamayang takip silim. Sabihin mo, Tio, anong kailangan kong gawin? Pagtatanong ko noon kay Tio Gaspar, ngunit matigas ang sagot niya sa akin. Wala kang ibang gagawin, Obet, kundi ang bumaba sa bayan at umuwi sa bahay nila kuya. Dalhin mo ang medalyon na to at wag na wag kang magtutungo dito hanggat hindi kita pinupuntahan doon. Mapanganib ang totoong hukluban. Kaya nilang magpakawala ng mga sumpa at mga tigal po ng hindi gumagamit ng orasyon. Tanging simpleng pagkumpas lamang ng mga kamay nila ay kaya nilang pumatay ng isang normal at mahinang tao. Kaya hindi ito ang laban na maaari kang makisali, Obet. Wika sa akin ni Tio. Hindi ko po alam ang gagawin ko nang sabihin iyon sa akin. Gusto kong tumulong at hindi naman ako matatahimik na naroroon lamang ako sa bahay nila Tio Mando habang iniisip ko na maaaring nakikipaglaban o pinatay na si Tio Gaspar. Paano kung magsabay-sabay yung 3 na sugurin siya? Paano niya ito malalabanan? Nagpumilit ako. Ayokong umuwi, sabi ko sa kanya, at doon lamang ako sa bahay niya. Aantayin namin kung magtutungo itong mga kalaban niya sa gabi. At kapag hindi sumalakay, plano ko na sa kinaumagahan ay yayain itong si Tio na bumaba sa bayan upang humingi ng tulong sa kung kanino man na maaari kaming makahingi ng proteksyon. Ngunit tila ba
kahit ang mga tumatakbo sa isip ko ay basang-basa na ni Tio Gaspar. Muli itong nagwika na walang magagawa ang mga otoridad sa mga ganong klase ng problema. Pagtatawanan lamang sila kapag nagsumbong sila na may mga hukluban at aswang ang posibleng sumalakay at paslangin si Tio Gaspar. Isa pa, masama ang imahe ng tiyo ko. Dahil na din sa mga kapatid niya at sa Tia Beron na palaging pinangangalanda ka na palamunin at sakit lamang nga ng ulo itong Tio Gaspar ko. Kalat na kalat din sa bayan ang paglustay ni Tio sa minana niyang pera nang walang pakundangan, kaya naman maging mga residente na nakakakilala sa pamilya namin ay pinangingilagan siya. Walang ibang maaring pagkatiwalaan umano siya kundi ang kanyang sarili. Dahil ito ang taong hindi siya tatraidorin at ipagkakanulo. Hindi na ako pinilit pa ni Tio na umuwi ng araw na iyon. Buo na din kasi ang pagpapasya ko. Kaya naman napilitan na lamang siyang pagtibayin ang mga orasyon ng proteksyon ng buong bakuran at kabahayan. Tinuruan din naman ako ni Tio Gaspar ng mga dapat kong gawin sakaling bumulaga sa amin mula sa ilalim ng lupa ang mga abwak. Bagamat may inilagay na harang si Tio kontra sa mga kalaban namin, hindi nito sakop ang ilalim ng lupa. Sa madaling sabi, kung mga abwak ang unang susugod, tiyak na mapapasok nila mismo ang bahay. Kaya pala kahit na nasa bundok ay tsinaga ni Tio Gaspar ang gawing sementado ang kanyang sahig. Ito umano ay upang maiwasan ang pagpasok ng abwak sa loob ng bahay. Doble ang kapal ng konkretong sahig kumpara sa mga normal na sahig sa mga kabahayan sa bayan. Malakas umano ang mga abwak at ang mga simpleng sahig ay hindi sa kanila problemang wasakin ng walang kahirap-hirap. Pero dahil sa solidong dobleng tibay ng sahig ni Tio na halos nakaangat na sa lupa dahil sa kakapal nito, isa pang inaalala ni Tio ay maaring kung hindi nila mapasok ang bahay, ay malamang na paikutan nila kami at sirain ang bahay. Pagpatak pa lamang ng 6:00 ng gabi ay nakikita na namin ang pagkulo ng lana sa botelya ni Tio Gaspar. Inamin nito na bagamat na isalin sa kanya ang karunungan ng 2 hukluban, ngunit hindi pa din sapat ang kanyang kakayahan upang matawag na isang hukluban at sa kasalukuyang antas ay isa lamang siyang baguhang antingero. Kaya naman nakaasa pa doon siya sa mga kagamitang pangontra sa mga kulam, barang at mga aswang. Kaya naman pala sa tuwing bababa siya sa bayan, hindi nawawala ang pagbili niya ng ilang kilong asin at napakaraming kamangyan. Sa maniwala po kayo at sa hindi, ang taniman ni Tio Gaspar ay napakaraming bawang at luya, maging iilang puno ng kalamansi na nakuha niya sa mga kakilala niya ay inilipat niya at nakahilera ito sa bakod. Mga pangontra na alam niyang gagana umano sa tamang pagposisyon sa kanyang bakuran. Pero ang lahat ng ito ay hindi umano garantiya na mapipigilan ang mga kakayahang personal ng mga hukluban. Nasa kalagitnaan naman kami ng pag-uusap nang makarinig kami ng mga natutumbang puno sa di kalayuan. Hindi malinaw kung bakit at parang dinadaanan ng bagyo. Nang sabihin ni Tio Gaspar na ito na yung mga abwak ng hukluban ng kanluran na si Valencia dahil umano sa paggalaw nito sa ilalim ng lupa, kaya naman nabubuwal ang ilan sa mga puno na may hina ang kapit ng ugat
Nakahanda na kami sa loob at nakikiramdam. Mabuti na lang at abwak ang unang sumugod dito. Napaghandaan ko ng pagdating nila. Oras na pumasok sila sa bakuran natin, hindi sila makakabalik sa mga butas na ginawa nila. Sambit dito ni Tio Gaspar na naroroong nakahanda na pala ang ilang mga galon na may tubig at may halong tunaw na asin. Oras umano na magpakita ang mga buwak sa aming bakuran. Kailangan niya lamang malagyan ng mga asin tubig ang mga hukay nito at hindi na nila ito mababalikan pa. Dahil sa mahaharangan ito ng mga asin na labis ang hapdi sa kanilang mga balat. Oras na masagi nila ito sa paghuhukay. Doon niya na balak na salakayin ang mga abwak. Mahina ito sa kumbate sa labas ng hukay. Dagdag pa ni Tio na ginamit ng mga abwak ang mga butas nila sa kanilang bentahe. Kaya naman masasabi kong pinag-aralan ng maigi ni Tio ang kanyang mga kalaban. Hindi na nga naglaon ay naroroon na ang mga abwak sa loob ng bakod. Agad na pinaikot ako ni Tio sa likod bahay. Tangan ang mga galon ng tubig na may asin habang siya naman ang nakaharap sa mga aswang. Kabado pa ako at nanginginig pero ang bilin ni Tio, buksan lamang ang mga galon at ikalat sa lupa, pati sa mga butas ng abwak. Magmimistulang mga sulidong pader umano ang lupa para sa mga abwak kapag nahaluan ito ng asin. Isa pa sa mga kumuha ng atensyon ko ay ang tila pagiging kampante ni Tio at ayon sa kanya, sakaling magipit kami at natitiyak niyang may darating na tulong para sa amin. Dito na nga lumakas ang boses ni Tio sa pakikipagkumprontasyon. Ang lalakas ng loob niyong puntan ako sa mismong pamamahay ko. Ganyan na ba kadesperada ang hukluban ng kanluran? Aasa sa kanyang mga alipores na ngayon ay nakakulong sa aking bakuran. Sa mga sinambit ni Tio ay nagkatinginan ang tatlong abwak. Ang isa dito ay sinubukang muling bumalik sa hukay ng lupa. Kaya nga lang, nang gawin niya ito ay napahiyaw siya dahil isang nagkalat ng tubig na may asin na matagumpay kong nailagay sa kanilang mga butas. Tama nga si Tio. Hindi magagawang makatakas ng mga abwak at wala silang alam na pamatay na atake habang nagkakaroon ng problema sa pagtakas. Nawala sila sa konsentrasyon dahil para hindi nila mapansin ang pagsugod ni Tio sa isa-isang mga aswang na abwak. Sinaksak ni Tio sa magkabila ang tenga ang abwak. Ito umano ang kalakasan nila dahil bukod sa pandama ay ang matalas nilang pandinig ang gamit nila upang matunton ang mga biktimang nasa itaas ng kanilang mga hukay. Nagawang patumbahin ni Tio ang dalawa sa mga abwak. Subalit yung isa ay nakahanap ng maliit na pwesto sa likod bahay kung saan dumaan siya papalabas ng bakuran namin. Magkagayon pa man ay huli na para sa dalawa niyang kasama. Doon nawala ang takot ko. Naisip ko na kaya naman pala namin basta magtutulungan kami ni Tio. Pero hindi pa man ito natatapos ay may dalawang aswang na lumilipad na ang nagpapaikot-ikot sa taas. Subalit kahit ito ay may nakahandang sandata si Tio. Isang panana ng mga palaso ay ibinabad sa bawang at banal na tubig. May basbas ng banal ang palaso na nang asintahin ni Tio ang aswang. Bumulusok na lamang ito at hindi na muli pang lumipad. Tila napuruhan ng bumagsak sa gawing batuhan ng gubat. Nagtataka naman si Tio nang dahil sa bakit parang planadong-planado ang galaw ng magkaibang uri ng aswang. At ang nagpapabahala kay Tio
ay ang mabigat na pakiramdam ng isang makapangyarihang nilalang na nasa kabilang bakuran lamang. Iniisip namin kung sinong hukluban ba ito, ngunit bigla ko na lamang nakita itong mga namumulang mata na nakasilip pala sa tawid ng bakod. Pinagmamasdan ang kakayahan at ang mga kilos namin ni Tio. Hanggang sa hindi na ito nakatiis pa, lalo nang patamaan ni Tio Gaspar ng palaso at narinig nila ang malakas na pagsigaw. Hanggang sa bigla na lamang bumukas itong tarangkahan ni Tio dahil isang kakaibang puwersa, at doon nga namin nakita si Mang Ismundo. Isa kang sakit sa ulo, Gaspar. Kung hinayaan mo na lang akong patayin ka, kagaya ng ginawa ko sa mga magulang mo at kagaya sa ginawa ko sa hukluban ng Kanluran at Hilaga. Labis silang nagtiwala sa akin. Ngayong ako na lamang ang natitira sa 5 hukluban. Ang mabuti pa ay ibigay mo na sa akin niyang medalyon. Hindi ka nararapat gumamit ng medalyon na para lamang sa mga may karunungang itim. Kung gusto mo pang mabuhay kayong dalawa ng pamangkin mo, ibigay mo sa akin ng mapayapa ang kailangan ko. Sa mga isiniwalat ni Mang Ismundo, ay tama nga si Tio Gaspar. May kinalaman si Mang Ismundo sa mga kaganapang nangyari kila lolo at lola. At inamin nga nito na pati sila Tandang sa Tornino at Valencia ay pawang mga nabiktima niya na at marahil ay pinatay niya na din. Mukhang plano ni Mang Ismundo ang tanghaling pinakamalakas na hukluban sa bayan. Isa na lamang ang kulang sa kanya, ang medalyon na kasalukuyang nasa leeg ko. Suot ko nang ibigay sa akin ni Tio Gaspar ilang sandali bago ang labanan. Napakawalang yamo. Nababatid mo naman siguro ang pagkasira ng balanse ng lugar na ito. Ngayon wala nang ibang hukluban pa ang nagpapanatili sa mga nasasakupan nilang masasamang nilalang. Nalalaman mo ba kung anong ibig sabihin nito sa mga residente ng bayang ito? Pasigaw na wika ni Tio Gaspar. Subalit tanging halakak lamang ang isinagot nitong si Mang Ismundo. Wala umano siyang pakialam kung mapahamak ang mga tao sa bayan, basta makuha niya lamang ang medalyon na nasa aming pangangalaga. Biglang itinaas nito ang kanyang kamay at doon ay hindi na naming nagawang kumilos pa. Maski itong si Tio Gaspar, totoo nga ang sabi niya. Lubhang malakas na ang isang hukluban. Magagawa nitong magpalipad hangin sa isang kumpas lang ng kamay nila. Nalagay na kami sa alanganin dahil sa walang ibang tutulong sa amin at naroroon kaming walang paggalaw. Una niyang nilapitan si Tio. Hinahanap nito ang medalyon pero hindi niya makita. Sinakal nito si Tio at kahit na matanda ay nakakagulat ang pinamalas niyang lakas. Sa galit nito ay ibinilibag nito ang kawawa kong tiyuhin at tumama sa mga poste ng kubo. Pagkatapos nun ay lumingon ito sa akin. At doon ay nag-umpisang lumapit. Ang nakakatakot lamang noon ay lumulutang ito sa ere habang papalapit sa akin na mistulang isang multo. Buong pag-aakala ko ay katapusan ko na ng walang kung ano-ano ay may biglang tumagos na 2 sibat sa katawan nito. Patay na bumagsak si Mang Ismundo at nang makita ko ay may 2 lalaki na kaidara ni Tio ang naroroong nakatayo sa likod ni Mang Ismundo. May itim ito at malalaki ang katawan. Buong pag-aakala ko ay kalaban namin pero itinayo nito si Tio at inalalayang makaupo.
Doon ko nalaman na ipinagtapat ni Tio Gaspar na mga kapatid niya ito sa tatay. Anak sa labas ni Lolo Ilustro na kailanman ay hindi nakilala ng mga magkakapatid at hindi alam ng magulang nila. Ngunit nang namatay sina Lolo at Lola, wala man lang naiwan sa magkakapatid na Benson at Tango. Walang naipamana kahit isang kusing. Saka ko nalaman na lahat ng parte na nakuha ni Tio Gaspar sa pinagbentahan ng mga lupain ni Lolo Ilustro, lahat ng ito ay ibinigay niya sa magkapatid na may inang malubha ang karamdaman. Lumalabas na palihim pa lang bumibisita itong magkapatid kay Tio Gaspar. At ito din ang totoong tumulong kay Tio Gaspar upang may tayo ang kanyang bahay. Mabuti na lamang pala at naisipan nilang bisitahin ang kapatid nila. Dahil kung nagkataon na wala sila, malamang na parehong todas na kami ni Tio. Obet, ngayong alam mo na ang lihim ko. Sana ay pakaingatan mo ito. Hanggat maaari, huwag mo nang ipaalam sa iba ang tungkol dito sa dalawa mong tiyuhin. Tama na yung ako ang kinukutya ng mga kamag-anak natin. Walang kasalanan sila Tango at Benson sa mga nangyari kaya nagtitiwala ako sa iyo. Kagaya ng pagtitiwala ko, naiingatan mo ang medalyon na yan. Sambit ni Tio. Hindi po ako tinuruan ni Tio ng anumang karunungan ukol sa paggamit ng medalyon. Ikinakabahala na hindi pa ako handa sa ganoong kakayahan at magiging magulo lamang ang buhay ko. Pero alam niya na wala nang mas ligtas pang lugar para sa medalyon kundi sa isang ordinaryong bata na katulad ko na walang kaalaman sa mga buhay na salita. Teka lang Tio, natatandaan ko silang dalawa. Sila yung palaging tumutulong sa akin nung maliit pa lamang ako kapag naliligaw ako sa pagpunta sa bahay nila Lolo. Oo, tama ako. Sila yung palagi kong nakikita. Alam kong tama ako. Noon pa man ay binabantayan na ako nitong mga tiyuhin ko na hindi namin kilalang buong mag-anak at makailang ulit na akong iniligtas sa kapamakan. Doon pa lamang ako nagkaroon ng pagkakataon upang magpasalamat sa kanilang dalawa. Kagaya po ng kahilingan ni Tio Gaspar, walang nakaalam sa sikreto nila habang ako ay nagpatuloy po sa pagtatrabaho kila Tio Mando at hindi ko na nga inisip pa ang bumalik sa pag-aaral. Hanggang sa tumanda po ako at nagkaroon ng sariling pamilya. Tuluyan pong nalayo ako kay Tio Gaspar nang magtungo kami sa Maynila ng aking nobya at doon na nga kami bumuo ng pamilya. Di ko na din po nakita pang muli si Tio Gaspar dahil ayon sa kanya ay kailangan niya nang tuparin ang kanyang katungkulan bilang nag-iisang hukluban ng bayan na tangan ang pananagutan ng 5 makapangyarihan at tanyag na hukluban. Dito ko na lamang po tatapusin ang aking kwento. Sa ngayon po ay wala nang tanyag na hukluban sa aming lugar. Tila kasabay ng pagbabago ng panahon ang paglipas ng kanilang katanyagan. Alam kong nariyan lang sila sa paligid at nakamasid. Nag-aantay na maagaw sa akin itong medalyon ng aming angkan. Hanggang dito na lang po ang kwento ni Obet mga kabaryo. Maraming salamat at sana ay meron kayong napulot na aral at may natutunan kayo sa kwentong inilahad natin ngayon. Okay, so yun. Kamusta muna ang lahat ng mga kabaryo natin dyan? Grabe no, napakaganda ng kwento natin ngayong araw. Wala akong masabi. Nga pala kabaryo, yung mga upload natin,
minsan pag hindi ako nakakapag-record, kino-compile ko para may mapakinggan pa rin kayo, no? So yun, salamat pa rin. Kahapon kasi hindi, medyo malat-malat tayo pero ngayon okay na. Yun, komento ko sa kwento, napakalakas talaga ng Tio Gaspar ni Obet, no? Yun nga, hindi kasi alam nung pamilya niya, no? Na bakit siya parang naging tupang itim, pero nalaman naman ni Obet na kumbaga maayos yung ginawa niya, magandang intensyon yung ginawa ng Tio Gaspar niya. Kasi nga, late na rin nalaman ni Obet na etong si Tango at Benson is mga tiyuhin niya rin sa tatay, no? Kumbaga, yung lolo niya, anak to sa iba, no? Doon pala napunta yung mana na natanggap ni Gaspar, no? Napakabait ni Gaspar, no? Para sa akin, si Gaspar talaga ang pinakabida dito sa kwentong to. Pero hindi naman to malalahad kung syempre wala si Obet, di ba? Pero yun, napakalakas, napakagaling. Unang-una, alam naman natin, pag hukluban, talagang alam ko, parang nahanay ito sa ermitanyo na hindi ko lang matatawag na mas malakas, pero parang ganun din eh. Kasi nga hukluban, ang kasalungat kasi nito is ermitanyo, no? Pero grabe, no, 5 hukluban yung nandun sa lugar nila para magbantay. Isipin mo yon. Yun nga lang ang nakakalungkot, namatay yung lolo't lola ni Obet. Ang may kagagawan pala nito is yung si Tandang Ismundo, no? Isipin mo. Talagang napakagrabing ganid, no? Hindi ko lang magets kung hindi ko alam kung ano pang mas magiging katayuan ni Ismundo kung makukuha niya yung medalyon, no? Grabe rin tong medalyon na to. Hindi rin siya mabigyan ng pangalan kung anong tawag sa kanya, pero para sa akin, nahanay ito sa kaliwa, no? Medalyon ng mga kaliwa, no? Parang itim na perlas o perlas ng kadiliman, parang ganon. Sa mga kwento nating nakaraan, parang ganon ko siya nahanay. Pero tama lang naman na hindi inaral ni Obet yung mga inaral nung Tio Gaspar niya. Kasi kung nagkataon, syempre kahit papano, may iba yung landas niya na syempre hindi ka pwedeng mamuhay ng parang normal kasi nga nakakakibat sa'yo yung mga responsibilidad, no? Tama yung sabi ni Gaspar na may tungkulin siyang kailangang gampanan, nyo. So, nakakalungkot lang hindi na sila nagkita, pero ganun pa man, naipaghigante ni Gaspar yung mga magulang niya. Saka feeling ko antingero ba si Gaspar? Kasi sabi niya antingero siya, pero para sa akin, pwede. Kasi nga kung ang tangan niya naman at ang alam niyang orasyon is kanan, talagang ganun siya, no? Kasi doon naman siya nakabase. Saka yung medalyo naman is hindi niya naman ginamit talaga, no? Kumbaga, parang ang naglaban pa rin dito is kanan at kaliwa, no? Hindi lang malinaw na hindi naman talaga ginamit ni Gaspar yung medalyo ng tatay at nanay niya, no? Yun, so okay, para sa akin maganda. Ang hindi ko lang alam kung anong nangyari na kay Mando sa tiyuhin ni Obet, no? Grabe rin si Bero, no? Siguro ang tagal na tiniis ni Gaspar na lahat ng pangungutya sa kanya ng asawa ng tiyuhin ng kapatid niya na si Mando, no? Para lang, syempre, siya lang naman nakakaalam nun. Hindi niya naman pwedeng ipangalanda ka na wag mo akong ganyanin kasi isa akong antingero. Diba yun nga sabi niya, hindi maniniwala yung mga otoridad, no? So, silang gumawa ng paraan. Pero, para saan mas malakas to? Medyo napabilis lang yung laban pero grabe. Salamat talaga rin kay Benson at kay Tango. Kasi kung wala naman sila, ano pa bang asa natin? Syempre, hindi natin alam kung mabubuhay itong si Obet, di ba? So, yun.
Sa kay Obet yon, salamat sa pagpapadala ng kwento. Napakaganda. Medyo nabitin lang ako sa part na parang ang bilis natapos nung pakikipaglaban nyo. Sana man lang, no? Hindi ko lang din kasi alam eh. Feeling ko nga kanina lalabas tong tatlo si Valencia sa kasi sa Tornino. Kaya lang feeling ko hindi naman kakayanin ni Gaspar ng mag-isa laban sa tatlo, lalo na purong hukluban yung tatlo, di ba? So parang tinadhana na rin pinatay muna ni Ismundo yung dalawa bago niya babanatan ton si Gaspar. No, grabe rin ka-trader si Ismundo. Pero yun nga, hindi naman nagwawagi ang kasamaan, no? So yun lang yung kwento natin ngayong araw, kabaryo. At meron tayong shoutout portion, no? Bagong lahat pala, pwede bang i-mark nyo na magla-live tayo sa linggo ng gabi sa Pilipinas to, oras ng Pinas. Siguro 8 PM onwards ng Sunday ng gabi sa Pilipinas. Sa mga nasa ibang bansa, kung gising po kayo, para masubaybayan nyo po. Kasi mag-aayusin na natin yung sinukuha natin at yung makabuhay, no? Titingnan na natin saka kung ano yung pwede nating mapalimos na mga ibang gamit, no? Tingnan din natin yung Celis at yung 10 elements, no? Para maayos natin. Saka kakailanganin ko po ng partisipasyon nyo kasi limitado lang naman yung pwede kong i-release, no? Kumbaga, sana maunawa ng iba. Paunahan lang to mga kabaryo. Kaya sana tandaan nyo po, linggo ng gabi, 8 PM onwards. Mag-YouTube live tayo. Tapos yung Facebook page natin, dun ko na lang siguro babanggitin para makakonekta kayo lalo sa akin. Kasi dun tayo mag-uusap-usap, no? Gagawa tayo ng GC. So, yun. So ngayon yun lang muna at ito yung shoutout ko sa mga solid kabaryo natin, no? Yun, so gusto ko munang batiin yung mga solid kabaryo member natin na sila Ma'am Roslyn De La Perion. 4 months na siyang member ng ating kabaryo club, no? Si Ma'am Lovely Rose Digal, salamat din po. Si Ma'am Maria Victoria, salamat. Ma'am Brenda Canyel, yon. Marvin George Poli at si Ma'am Christine Parado na kakarinyo lang ng ating subscription, no? So, salamat sa inyong 6, nabawasan tayo ng 1. May mga ayaw na. So, yon. Salamat po, no? Yan yung mga nakatutok din sa atin palagi pag nag-upload tayo. Kasi kahit hindi man sila mag-comment pero at least nag-member sila, no? Kahit yun nga, hindi naman sa atin napupunta yung bayad na yun. Pero okay pa rin, salamat pa rin sa inyo. Tapos ito na po yung upload natin, ay yung shoutout natin sa mga last upload natin. Unahin ko na po si Ramonita Verdugo, yon, Nanay Ana, salamat po. Arlene Culsbesa, salamat. Si Blue, salamat sa iyo, Blue. Ellen Cueanos, salamat po. Si Ma'am Elsa Constantino, salamat. Maywin Kilang, yon. Renato Elidotabo, salamat boss. Evelyn Paul from Germany, yon, salamat. Ito random lang daw, kabaryo. Ludivina Alahas, salamat din. W. Montianos Vlog, yon. At si Boss Shifter Place, salamat. Boss Brain Omega, salamat din sa inyo. JJ Malungkot, salamat. June Alcantara, salamat boss. Netski, no? Yon. Arthur Dalumamdon, tama ba boss? Lourdes Grace Gardes, salamat. Pilipina Palsario, Pinay sa Cyprus, yon. Sinanay natin sa YouTube, no? Yamduka Tahani Vlog, yan, salamat din. Si Ma'am Asiligumban, salamat po. JR, no? Bait mo talaga, kabaryo. Sa iba, mahal na yon. Okay lang yung presyo mo, ingat lagi, idol. Oo nga, yun yung sinasabi kong price natin, no? Sobrang baba na talaga nun, kabaryo. Walang halong biro. At si
Annabel Magkalayo, salamat from San Diego, California yon. Virginia Belay, salamat. Monica Flores, salamat po. Tina Kayabyab, Emil Bautista, salamat. Michael J. Son Octaviano, salamat din boss. Binket, salamat. Ria Mendoza, Lita Cinco, Maricris Pelayo, Dorano Casiple, Jovan Ocampo, salamat. Gerson Amar, salamat din. Inday Gami Ibalarosa, si Ma'am Lisa no, na nakatutok din sa atin. Happy Sigrani, Ronel Tolosa, salamat boss. Juanita Sosa, salamat din po. Carmelita Pruna, Alma Hornales, Alona Sanchez, salamat din. Inday ng Paris, Vivian Colantes, Darren De Leon, Maria Casusa, salamat po ma'am. Rafael Litos Bual, salamat po. Tama ba? Ray Muñegos, salamat boss. Pes Mercy, salamat. Opo, order silang ng kahoy ng sinukuan. Sa Sunday po, pakinote po yun para ano. Celso Benitez, salamat boss. Corazon Neped, salamat. Araceli Asahi, yun, salamat po. Marilu Matsuda, salamat ma'am. Janice Gomba, Anthony Tantiado, salamat din. Joel Di Guzman, Hazel Snowy, Carmelita Pruna, salamat po. Naulit-ulit no. Susan Manalo, salamat ma'am. Elena Durana, salamat. Inday Lebra, salamat din. Risa Iduria, salamat po. Asan yung iba? Si Ma'am Cora Hidalgo, tama ba na ulit? Order ako curry ng sinukuan 2. Pwede ba pati yung bato? Yung sabi mong porcelas para isang. Opo, pwede yun sa mga OFW po palang kabaryo natin. Pwede po mag-decide kayo kung gusto nyong dito sa Pinas. Kasi feeling ko, parang mahal po kasi pag pinadala ng ibang bansa. No? Pero kung kaya naman po ninyo, okay lang, walang problema sa akin. Yun nga lang, tingnan natin. Basta yun, sana mag-usap-usap tayo Sunday ng gabi. Magla-live tayo sa YouTube, no? Pansiano Padua, salamat boss. May Sinita, salamat. Dave from KSA, boss, salamat, naabot na natin 50k subs, no? Catherine Blasquez and si boss Charlune Rolan, ang nag-iisang huling-huli. Salamat boss. So yun mga kabaryo, 1 year na tayo sa kwentong baryo at 50k na rin tayo, no? So ongoing pa, no? Sana mag 100k tayo, no? Kaagad. And yun, bilang pasasalamat nga, ito yung murang halaga ng pag natin ng para na rin sa inyo, para makatulong to sa inyo. Basta tuloy-tuloy yung pananampalataya ninyo is lahat naman posible, no? Saka alam niyo naman na walang mas ibang mabisang pangontra at anting-anting sa lahat kundi ang nasa taas natin, no? So, yun pa rin una sa lahat, di ba? Itong mga ganitong bagay, mga lang to, gabay sa atin. Pero unang-una, ang nasa taas pa rin po. So, yun. Muli kabaryo, maraming salamat at salamat sa patuloy na pagsuporta ninyo. At yun, kwentong kalakbay, kwento ni Kabaryo at kwentong baryo, yan. 3 lang po ang channel natin. And then, Sunday ng gabi, 8 PM onwards, mag-live tayo rito. Sana makapunta kayo, no? Matutukan nyo po. Doon po tayo mag-uusap-usap. Kasi minsan nade-delay yung message nyo. Hindi ko masama. So, doon natin naayusin. So, muli, hanggang dito na lang. Maraming salamat ulit. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.